I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nakikita nyo yan mga bes? Wow, ganda. Parang bagong pere ito mga bes ha. So, alam nyo naman, ang Ilog Pasig ngayon ay talaga namang grabe. Ang daming tao, libo-libo ang pumupunta dyan guys, mamasyal araw-araw. Talagang pinaganda, hinubog ng gusto. Talagang ika nga tourist spot na, Nox naman. Ay pasyalan na talaga. Mas marami yatang tao dyan kaysa doon sa Luneta, ano? So dahil dito mga bes, ay dahil napakaganda ang Ilog Pasig, dapat maganda rin ang ferry na dumadaan para sakayan, di ba? Social. So, mayroon tayong bagong news dito, guys, ha? Unahan na natin ito. So, dahil dito mga bes, basahin po natin ng buo. So, yun guys, sabi, New Pasig River Ferry System set to launch in 2026. Agay, abangan po natin yan. Maraming magagandang mangyayari under the Marcos administration. Wow na wow. Ano guys ang kapalagayan nyo? Ay talagang pupunta ako doon, mamasyal ako, sasakay ako sa bagong ferry, di ba? Nahuli lang ako, no? So dahil dito mga besa, hindi ko nakita to Sabi dito, bagong ferry. Ano kaya, no? Baka talaga namang high-tech na talaga ngayon sa Marcos administration, mga kababayan, Sabi dito, commuting across Metro Manila is set for a significant transformation with the Philippine Port Authority, which is ang PPA, receiving the green lights to proceed with its ambitious Pasig River Intermodal Transportation Project. Oo nga naman, napakagandang Ilong Pasig ngayon, natural, dapat maganda din ang ferry. Agay. Ayan Sabi dito, mga kababayan, ayan, this new ferry system envisioned to be convenient, reliable, and safer is projected to roll out by late 2026 or early 2027, promising to drastically cut travels times between the eastern and western parts of the capital. Agay. Sabi nga ng Pangulo guys, bago siya bumaba ng 2028, mayroon siyang iwan na hindi siya makakalimutan ng taong bayan. Ay sabi ko nga, medyo nagsusulputan ang mga magagandang programa ng Pangulo at malalaking project niya, agay. Kaya, umpisahin din natin ng pag-i-spread ng good news. Okay? So, ito guys, inunahan na natin at abangan po natin sa darating na mga panahon at maalala nyo itong video na ito na i-upload ko. Okay? PPA General Manager J. Santiago confirmed that the agency is now aligned with the Department of Transportation, which is ang DOTR, at the Public-Private Partnership, which is ang PPP Center, on advancing the Pasig River Ferry System. Confirm. Pag sinabi mong confirm, agay. Abangan natin guys, napakaganda ito. This move comes as the larger Manila Bay Pasig River Laguna Lake Mapala Ferry System feasibility study being undertaken by the DOTR and PP Center is expected to take more time to complete. The PPS project is effectively a curve out of the Pasig River component, allowing for the faster implementation. Ano yan guys, from Laguna, pwede na mag-ferry hanggang dyan na sa Ilog Pasig sa Manila. pwede, di ba? Wow, ganda yan mga besa. Ay, ang galing, Ay, maganda ito. Kasi, mga kababayan, maganda itong naisip ng Marcos administration. 'Di ba? Total naman, ang Ilog Pasig ay napakaganda. Natural, maganda din ang ferry boat ng sakayan. Pwede naman mag-travel. mula di sa Pasig hanggang doon sa Manila, sa harapan
'Di ba mayroong ano doon? Daungan doon. Aba, pwedeng papuntang Cavite mga bes. 'Di ba? O Cavite to Laguna, sakay ka ng ferry. Ay, social. Pagkakitaan pa mga kababayan. Well, itong magandang balita na ito, palagay ko guys is todo na to. Project pa more. Maraming maiinggit na naman dyan. Ito, dito kasi guys, gusto ko itong balita na ito kasi pag si Pangulong Marcos kasi ang magbitaw, no? Talagang sigurado po 'yan, no? Proseso 'yan, no? Hindi instantly 'yan, guys, proseso po ito. So maganda ito mga kababayan, good. Tsaka isa pa, ito ay makikinabang po ang lahat. Oh, 'di ba? Hoy. Oh, yan. Yung sinasabi natin mga bes. Maganda ito. Yan nga, oh. Medyo nahuli ako guys. Pero sa kaka-research ko, no, ito nakita ko. Ay, maganda ito talaga mga kababayan. Kaya abangan po natin mga bes, ang magagandang mangyayari dyan sa Ilog Pasig River. Ay talagang pinapaganda ni First Lady, O, tingnan natin yung mga nagko-comment. Sabi dito, 2 days ago pala. Ferry services can greatly impact the local economy and environment. It's exciting to see the Philippines investing in this area. The new Pasig River ferry system will surely make traveling faster and more efficient. Ay, social. Totoo yun. O, diba guys? O, ilang ferry kaya yan ang magbiyahe. Aba, maganda to guys. Talaga naman, The LGU must enforce this means of transportation to save money. Iwas traffic or being squeezed at MRT. Pwede, guys. Pwede iwas traffic. 'Di ba? Why not? 'Di ba? Why not? Hindi lang why not. Talagang iwas traffic 'yun. Maganda itong naisip nila. Pag tuloy-tuloy pamumuno ni BBM, di malayo mala Hong Kong na din. Pinas, walang sinasayang na lugar. At pag magkaganon, maraming trabaho na din. Diyan, wala ng OFW. Sana lang tulungan nila ang Pangulo. Paunlarin ng Pilipinas, ang Pinas. Mga ibang nasa gobyerno, hindi yung pilit pang hinihila pababa. At sinisiraan at mas pinagmamalaki at mas pinapanigan pa nila ibang bansa kaysa sariling bansa nila. God bless you. Tama. May punto naman siya guys. Sabi ko nga sa inyo, kulang po ang 6 years. Pag ito, mabigyan po ng another term si Pangulong Marcos Jr., maniwala kayo sa akin guys, magsashine ang Pilipinas sa buong mundo. At hindi lang yun. Dadayuhin tayo ng mga turista. At dadayuhin tayo ng mga nag-iimbestor. Ay, sigurado yan. O, di ba? Gamitin ang Pasig River para mabawasan ang traffic sa Kamaynilaan at mapanatiling malinis ang Pasig River. Yes, yan nga ang ginawa ng Marcos admin . Oh, 'di ba? Totoo 'yun. Kaya wow, sana magtuloy-tuloy na ang mga ganitong alternatibong masasakyan ng ating mamayan, hindi lamang mababatayan ang ating ilog, bagkus magiging turismo po para sa ating bayan. Mabuhay mo ang ahensya ng DOTR. Thank you Mr. Benz Dizon at ng Pangulong Bongbong Marcos sa pag-ibsan ang traffic sa lungsod. Wow. Ito guys, palagay ko ito ang isa sa mga idea ni Pangulong Marcos Jr. Itong magbibili ng mga ferry, no? Para nang sa ganun ay maiwas traffic. Totoo 'yun. Totoo 'yun. Ito malaking pakinabang to mga kababayan. Hindi lang 'yan. Para nang sa ganun, ang Ilog Pasig mananatili ang kalinisan, no? Pag nadaanan ng mga ferry na yan, social. Sigurado ko gaganda talaga ang ekonomiya ng bansa lalo. Talagang dadayuhin tayo mga bes, maniwala kayo. Sabi ko nga, hindi kung mapalitan man ang Pangulong Marcos Jr., sana po yung kanyang i-endorso, yun po ang susuportahan natin. Either hindi natin alam guys. Ako naman haka-haka ko lang naman. Either si Secretary Gibo or sino man dyan,
Pag yan ay, well, anyway, sino man ang kanyang i-endorso, for sure, itutuloy ang mga proyekto ng Pangulo, mga kababayan, at mapanatili ang kagandahan ng Pasig River. Sigurado yan, no? O, ayan, agay. O, sana dumami ang ferry at maging transportation na yan ng karamihan at pwede rin maging tourist spot, round trip to Pasig River. Yes, tama. O, di ba, Laguna, Pasig, to Cavite, saan pa ba, mga kababayan? O, di ba? Ay, nako. Di ba, magandang balita yan. O, sabi po ng Philippine Star. O, i-research nyo, para nang sa ganun mayroon kayong alam, mga anti-Marcos. O, yan. So, guys, abangan po natin yan, mga kababayan. Ang napakagandang balita na yan. So, see you again, guys, on my next upload. Bye, 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 and baboos. God bless Philippines.